Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Lourdes Navarro, ang inyong doktora na nag-aalaga at gumagabay sa ating mga senior citizen. Nandito po ako ngayon para talakayin ang isang mahalagang usapin na madalas ay hindi napapansin ng marami. Inumin ng mga senior ang mga bitaminang ito bago matulog, kung hindi ay patuloy na mawawala ang inyong mga kalamnan. Ang inyong mga kalamnan ay unti-unting nawawala gabi-gabi. At karamihan sa mga senior ay walang kamalay-malay kung bakit. Pagkatapos ng edad na 60, nawawalan ka ng hanggang 3% ng iyong lakas bawat taon, hindi dahil sa pagtanda, kundi dahil sa kakulangan ng isang bagay bago matulog ang mga tamang bitamina. Ang oras ay tumatakbo at kapag ang tahimik na pagkawala ng kalamnan na ito ay umabot sa isang tiyak na punto, hindi ka lang basta hihina. Mas madali kang matutumba, mas madaling mababalian, at mawawalan ka ng kalayaan. At mas lumalala pa ito. Ang tunay na panganib karamihan sa mga senior ay hindi umiinom ng tamang bitamina, lalo na sa gabi kung kailan ito pinaka-epektibo. Sa katunayan, 93% ng mga nasa hustong gulang na higit sa 60 pm ay kulang sa kahit isa sa 7 pangunahing bitamina na nagpoprotekta sa iyong mga kalamnan habang ikaw ay natutulog. Kung ikaw ay higit sa 1% ang kakulangan nito, ay maaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng paglalakad ng mag-isa o pag-asa sa tulong ng iba sa susunod na 5 taon. Sa video na ito, ibubunyag natin ang 7 pinakamakapangyarihang bitamina na dapat inumin ng mga senior bago matulog na nakaayos, mula sa hindi gaanong kahalaga hanggang sa pinakamahalaga, batay sa nakakagulat na siyensya na 99% ng mga senior ay hindi pa naririnig. Bawat isa ay may mahalagang papel sa pagpigil sa pagkawala ng kalamnan sa magdamag. At para sa numero 1 bitamina, ipinapakita sa mga pag-aaral na ang hindi pag-inom nito ay maaaring magpataas ng pagkawala ng kalamnan sa magdamag ng mahigit 100%. Hindi po yan typo. Ngunit bago tayo magpatuloy, mula saan po kayo nanonood, ay comment po ang inyong lungsod o bansa. Binabasa at sinasagot po namin ang bawat isa. Gustong-gusto naming makita kung gaano kalayo ang naaabot ng mensaheng ito. Bawat katotohanan sa video na ito ay suportado ng tunay na siyensya. Walang hula-hula, puro mga pag-aaral na sinuri ng mga eksperto na isinagawa sa mga senior na tulad ninyo. Ang bawat sanggunian ay nakalink sa description. Magsimula tayo sa bitamina, bilang 7 ang pinaka-underrated na mineral para sa pag-aayos ng kalamnan na marahil ay binaliwala mo sa buong buhay mo. Ika-7, Bitamina B7, Magnesium. Ang magnesium ay hindi lang basta isa pang suplemento. Ito ay isang pangunahing bahagi ng sistema ng pag-aayos ng iyong kalamnan sa magdamag. Ngunit heto ang susi, karamihan sa mga anyo ng magnesium ay hindi mahusay na nasisipsip ng katawan. Ang kailangan mo ay ang magnesium glycinate. Iyan ang anyo na talagang dumadaan sa iyong digestive lining at umaabot sa iyong mga kalamnan habang ikaw ay natutulog. Isipin ito na parang isang senyas na pampakalma. Tinutulungan nito ang iyong mga kalamnan na bitawan ang tensyon. Ngunit mas mahalaga, pinapagana nito ang isang pamilya ng mga enzyme sa loob ng iyong muscle tissue na nagpapatatag sa hydration ng cell at paggamit ng oxygen. Kung wala iyon, nakakakuha ka ng masikip, pinupulikat at dehydrated na mga muscle fiber na nagsisimulang manghina, lalo na sa magdamag. Isang pag-aaral mula sa University of Santo Tomas Faculty of Medicine and Surgery ang nagpakita na ang mga senior na higit sa 75 taong gulang na uminom ng 450 mg ng magnesium glycinate gabi-gabi sa loob ng 3 buwan ay nakakita ng 34% na pagtaas sa paggana ng kalamnan sa umaga. Ang parehong grupo ay nagulat ng mas kaunting pamumulikat sa binti, mas kaunting paninigas ng kasukasuan at mas mahusay na pagtulog. Bakit napakahalaga ng gabi?
Dahil ang iyong mga kalamnan ay pumapasok sa isang recovery state habang ikaw ay natutulog. Iyan ang panahon kung kailan ang iyong parasympathetic nervous system ang sangay na para sa pag-aayos ang kumokontrol at ang magnesium ang gasolina nito. Kung walang sapat nito, naantala ang buong yugto ng pag-aayos. Sa paglipas ng panahon, ang gabi-gabing pagkaantala na yon ay nagdudulot ng malubhang pagkawala ng kalamnan. Ang solusyon ay simple. Uminom ng magnesium glycinate mga 30 minuto bago matulog na may isang maliit na baso ng maligamgam na tubig. Hindi kasabay ng pagkain, hindi almonds, hindi spinach, hindi multivitamins. Purong glycinate lang. Ito ay isa sa mga pinaka-underrated na paraan upang pigilan ang pagkawala ng kalamnan habang ikaw ay nagpapahinga. Ika-6 Vitamina B6, Vitamin B12. Ito ang bitamina na nagpapagana sa sistemang dekuryente ng iyong mga kalamnan. Kung wala ito ang mga senyas mula sa iyong utak, ay hindi makakarating sa mga nerve at hindi masasabi sa iyong mga kalamnan na gumalaw mag-ayos o lumaki. At iyan ay isang malaking problema, lalo na sa gabi. Habang tayo ay tumatanda, bumababa ang ating stomach acid na siyang kailangan upang maabsorb ang B12 mula sa pagkain. Ibig sabihin, kahit na kumakain ka ng karne o umiinom ng multivitamin, maaaring hindi sapat ang nasisipsip na B12 ng iyong katawan. Ang B12 deficiency ay tinatawag na tahimik na taga-sira ng lakas ng kalamnan. Hindi mo ito mararamdaman sa simula. Pagkatapos isang araw, mapapansin mo na mabigat ang iyong mga binti, wala ka sa balanse, parang naglalakad ka sa basang semento. Ganyan ito nagsisimula. Isang malawakang pag-aaral mula sa University of the Philippines College of Medicine ang natuklasan na 39% ng mga matatanda na may panghihina ng kalamnan ay may B12 deficiency din. Isa pang ulat na inilathala sa Journal of Neurology ay nagpakita na ang mga senior na uminom ng high dose na methylcobalamin na siyang ang aktibong anyo ng B12 ay nakakita ng 14% na pagbuti sa koordinasyon ng nerve muscle sa loob lamang ng 8 linggo. Mahalaga rin ang oras ng pag-inom mo. Kapag umiinom ka ng B12 sa gabi, lalo na sa anyo ng sublingual o likido, sa ilalim ng dila, nilalampasan nito ang panunaw at sinusuportahan ang pag-aayos ng nerve sa panahon ng iyong pinakamalalim na mga siklo ng pagtulog. Iyon ang panahon kung kailan nagsasagawa ng neurological maintenance ang iyong katawan at iyon mismo ang panahon kung kailan pinakakapaki-pakinabang ang B12. Kung ikaw ay higit sa 60 mo at hindi umiinom ng methyl B12 bago matulog, maaaring tahimik na bumabagsak ang iyong nervous system kasama na ang kontrol mo sa iyong kalamnan. Ang pinakasimpleng paraan ay ang paglalagay ng 1,000 micrograms na methyl B12 tablet sa ilalim ng iyong dila 1 oras bago matulog. Hayaan itong ganap na matunaw. Hindi kailangan ng tubig. Iyon lang ang kailangan para magising na may mas matatag na paglakad, mas mabilis na reflexes, at mas mahusay na koneksyon sa pagitan ng iyong utak at iyong mga kalamnan. Handa na para sa susunod. Dahil ang bitamina bilang B mo ay sinabi sa iyo na para lang sa buto, ngunit iyan ay mapanganib na mali. Ika-5, bitamina B5, vitamin D3. Iniisip ng karamihan na ang vitamin D ay para lamang sa mga buto. Ngunit kung ikaw ay higit sa 100 ang paniniwalang iyon, ay maaaring magdulot sa iyo ng tunay na pagkawala ng kalamnan. Dahil ang vitamin D3 ay hindi lamang isang bitamina, ito ay isang hormone na nagpapagana sa mga gene sa loob ng iyong mga muscle fiber, mga gene na nagsasabi sa iyong katawan na magpalaki ng bagong tissue, mag-imbak ng enerhiya, at labanan ang pagkasira. Kung walang sapat na D3, nananatiling naka-off ang mga gene na yon at mas mabilis na lumiliit ang iyong mga kalamnan. Mas malala pa pinapatay ng mababang D3 ang iyong mga fast-twitch muscle fiber, iyong mga kailangan mo para sa balanse pag-akyat ng hagdan at mabilis na reaksyon upang maiwasan ang pagkahulog. Isang randomized controlled trial
na inilathala sa Journal of Clinical Endocrinology ay nagpakita na ang mga senior na uminom ng 2,000 international units ng D3 araw-araw sa loob ng 12 linggo ay nagkaroon ng 18% pagtaas sa lakas ng kanilang mga binti. Isa pang pag-aaral na isinagawa sa Philippine General Hospital ang natuklasan na ang mga may pinakamababang antas ng D3 ay 2 beses na mas malamang na magdusa mula sa pagkawala ng kalamnan na sapat na upang mangailangan ng mga mobility aid. Ang problema ay bumababa ang antas ng D3 sa magdamag kung mababa ang iyong mga imbak sa dugo at doon ito pinakamahalaga. Sa gabi ang iyong mga kalamnan ay sumasailalim sa isang proseso na tinatawag na protein synthesis. Iyon ang panahon kung kailan sinasabi ng D3 sa iyong mga cell na sumipsip ng mga amino acid at muling buuin ang tissue. Kung walang D3, hindi nangyayari ang muling pagbuo na yon, kaya't gumigising kang mas mahina kaysa sa nakaraang araw. Ngunit narito ang sikreto, mas epektibo ang D3 sa gabi kapag ipinares sa mga healthy fats. Ang pag-inom nito, pagkatapos ng hapunan na may 1 kutsara ng nut butter o kahit isang maliit na piraso ng abokado, ay nagpapataas ng pagsipsip nito ng higit sa 60%. Gawin itong bahagi ng iyong gawain bago matulog. Ang isang maliit na soft gel ng D3 na may kaunting taba ay mas marami pang magagawa upang mapanatili ang iyong mga kalamnan kaysa sa lahat ng resistance bands at protein shakes sa mundo. Kung nawawala ang signal ng hormone, hindi lang talaga mangyayari ang pagbuo. Ang bitamina bilang 4 ay ang nagpapanatili sa iyong mga kalamnan na naka-plug in at karamihan sa mga tao ay hindi alam na ito ay umiiral. Ika-4, Vitamina B4, Vitamin E. Iniisip ng karamihan na ang vitamin E ay pagkain para sa balat, ngunit para sa mga senior ito ay parang kalasag ng kalamnan. Pinoprotektahan ng bitaminang ito ang iyong muscle tissue mula sa tunay na pinsala na nangyayari sa magdamag ang oxidative stress. Iyon ang proseso kung saan inaatake ng mga hindi matatag na molekula na tinatawag na free radicals ang mga malulusog na selula. At ang iyong mga selula ng kalamnan ay kabilang sa mga pinakamahina. Sa gabi, ang iyong katawan ay pumapasok sa deep repair mode at ang pag-aayos na ito ay lumilikha ng pamamaga. Ang vitamin E ay gumaganap na parang isang kalasag. Bumababalot ito sa iyong mga selula ng kalamnan at hinaharangan ang mga atake ng pamamaga upang hindi magdulot ng permanenteng pinsala. Kung wala ito, mas mabilis masira ang iyong mga muscle membrane, bumabagal ang iyong paggaling, at nagsisimulang mawala ang iyong lakas nang hindi mo namamalayan. Isang pag-aaral na inilathala sa Philippine Journal of Nutrition and Dietetics ang natuklasan na ang mga senior na may mas mataas na pag-inom ng vitamin E ay may 20% mas mahusay na mga marka sa pisikal na pagganap kabilang ang lakas ng pagkakahawak at bilis ng paglalakad. Isa pang pag-aaral mula sa isang research center sa Quezon City ay nagpakita na ang pag-inom ng 400 international units ng natural na D-alpha tocopherol bago matulog ay makabuluhang nagbawas ng mga palatandaan ng pinsala sa kalamnan, sa magdamag, sa mga matatanda. Ngunit hindi lahat ng suplemento ng vitamin E ay gumagana. Kailangan mo ang natural na anyo, hindi ang sintetiko na may label na D-all. At kailangan mong inumin ito nang walang laman ng tiyan, mga 1 oras pagkatapos ng iyong huling pagkain, kung kaya't mainam ito sa gabi. Sa oras na yon ang iyong katawan ay lumilipat sa deep sleep at full recovery mode at doon pinakamatindi ang atake ng oxidative stress. Ang isang soft gel na ininom bago matulog ay maaaring gumawa ng isang nakikitang pagkakaiba sa paglipas ng panahon sa iyong lakas, lalo na kung ikaw ay nagpapagaling mula sa ehersisyo o pinsala. Hindi mo ito mararamdaman kaagad, ngunit pagkatapos ng ilang linggo, mapapansin mo na hindi na gaanong matindi ang pananakit. Mas matatag ang iyong balanse
at hindi gaanong mabilis mapagod ang iyong mga kalamnan. Iyon ang hindi nakikitang kapangyarihan ng tunay na vitamin E. Ang susunod ang bitamina bilang 3 ay isang nakatagong pampalakas ng metabolismo at tahimik nitong inaayos ang pagkawala ng iyong kalamnan habang ikaw ay natutulog. Ngunit bago tayo magpatuloy, kung nag-e-enjoy ka sa video sa ngayon, pindutin ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para hindi mo makaligtaan ang mga video na tulad nito. Ikatlo, bitamina B6. 3. Vitamin B6. Marahil ay nakita mo na ang B6 na nakalista sa mga multivitamin at inisip na hindi ito gaanong mahalaga. Ngunit para sa mga senior ang B6 ay parang susi na nagpapaandar sa makina ng iyong kalamnan sa gabi. Kung wala ito, hindi kayang iproseso ng iyong katawan ang protina ng mahusay. Hindi mahalaga kung gaano karaming manok itlog o shakes ang iyong kinakain. Kung mababa ang B6, lumulutang lang ang protinang iyon nang hindi nagagamit at patuloy na lumiliit ang iyong mga kalamnan. Ang kaibahan ng B6 ay pinapagana nito ang metabolismo ng amino acid sa loob mismo ng mga selula ng kalamnan. Ibig sabihin, tumutulong itong gawing tunay na muscle tissue ang protina mula sa pagkain. Isang pag-aaral na inilathala sa ASEAN Journal of Clinical Nutrition ay nagpakita na ang mga matatanda na may mas mataas na antas ng B6 sa dugo ay napanatili ang 22% na mas maraming lean muscle mass sa loob ng 3 taon kumpara sa mga may mababang antas. Iyon ay isang pangmatagalang panangga laban sa pagkasayang na may kaugnayan sa edad. Isa pang pag-aaral mula sa National Institutes of Health, Philippines ay nagpakita na ang suplementasyon ng B6 ay nakakatulong na pabagalin ang rate ng pagkasira ng protina ng kalamnan sa panahon ng pagtulog ng hanggang 18%. Ito ay dahil sa gabi, ang iyong katawan ay pumapasok sa anabolic mode. Iyan ang estado ng muling pagtatayo at pag-aayos. Hindi lang sinusuportahan ng B6 ang prosesong yon, ginagawa nitong posible. Ang pinakamahusay na paraan upang uminom ng B6 ay sa anyo ng 5B na siyang aktibong anyo na direktang ginagamit ng iyong katawan. Inumin ito ng mag-isa mga 70 minuto bago matulog, mainam na may tubig, hindi kasabay ng pagkain. Maaring bawasan ng pagkain ang absorption window nito, lalo na sa mga senior na may mas mabagal na panunaw. Ang mga epekto ay hindi dramatiko sa magdamag, ngunit sa loob ng ilang linggo, magsisimula kang makapansin ng pinabuting paggaling, kaunting dagdag na stamina sa umaga, at mas madaling pagpapanatili o kahit pagdagdag ng lean mass, isang bagay na inaakala ng karamihan na imposible pagkatapos ng 65, ngunit hindi kapag ang B6 ay gumagana para sa iyo. Ang susunod na bitamina bilang 2 ay ang sleep-triggering muscle-restoring compound na kinakailangan ng iyong katawan. Ikalawa, bitamina B2, vitamin C. Sinabihan ka na ang vitamin C ay para sa sipon. Ngunit ang totoo, ang vitamin C ay isa sa mga hindi gaanong napapansing sangkap para sa paghilom ng kalamnan para sa mga senior. At ang oras na pinakamahusay itong gumagana ay bago mismo matulog. Narito kung bakit ang vitamin C ay mahalaga para sa produksyon ng collagen. Ang collagen ang protina na nagpapanatiling buo sa iyong mga kalamnan. Kung walang sapat na collagen ang iyong mga muscle fiber, ay nagiging marupok, madaling mapunit, mabagal gumaling, at pinakamasama sa lahat, nawawalan sila ng kanilang density. Dito na pumapasok ang sarcopenia, ang kondisyon kung saan nawawala ang muscle mass dahil sa pagtanda. Isang mahalagang pag-aaral sa Southeast Asian Journal of Public Health ang natuklasan na ang mga matatanda na may pinakamataas na pag-inom ng vitamin C ay may 67% na mas mababang panganib ng pagkawala ng muscle mass. Hindi iyan maliit na numero. Isa pang pag-aaral mula sa isang medical university sa Cebu ay nagpakita na kahit ang banayad na kakulangan sa vitamin C ay humantong sa isang 25% pagbaba sa collagen synthesis
sa loob lamang ng 2 linggo. Ibig sabihin, hindi man lang kayang ayusin ng iyong katawan ang pinsala sa kalamnan na natural na nangyayari sa araw. At kailan pinakamaraming nagre-rebuild ang iyong katawan? Sa panahon ng malalim na pagtulog. Iyon ang dahilan kung bakit napakalakas ng vitamin C sa gabi. Ang pag-inom nito bago matulog ay tumutulong na punuin ang iyong mga tissue ng hilaw na material na kailangan upang tahiin muli ang mga muscle fiber. Ngunit hindi lahat ng anyo ay pare-pareho. Ang buffered vitamin C o liposomal forms ay mas banayad sa tiyan at mas mahusay na nasisipsip sa panahon ng mga siklo ng pagtulog. Gusto mong inumin ito nang walang laman ng tiyan kahit 1 oras pagkatapos ng iyong huling pagkain. Ang 1 gramo ay karaniwang sapat. Mapapansin mo ang mas kaunting pananakit, mas mahusay na paggalaw ng kasukasuan at mas matibay na connective tissue pagkatapos lamang ng ilang linggo. Ang iyong mga kalamnan ay hindi lang titigil sa pagkasira. Magsisimula silang gumaling ng mas mabilis kaysa sa mga nakaraang taon. At kung umiinom ka ng collagen o protina, bago matulog ang vitamin C ang nagpapagana sa mga benepisyo nito. Kung wala ito, hindi sila gumagana. Ngayon, dumating na tayo sa pinakamahalagang bitamina sa lahat. Ito lamang ay nagdoble ng pagkawala ng kalamnan sa magdamag kapag kulang at 99% ng mga senior ay hindi ito iniinom sa tamang paraan. Una, bitamina B. 1. Vitamin K2. Karamihan sa mga tao ay hindi pa naririnig ito, ngunit ang vitamin K2 ay ang nag-iisang pinakamahalagang bitamina na kailangan ng mga senior sa gabi kung gusto nilang pigilan ang pagkasayang ng kanilang mga kalamnan. Bakit? Dahil kinokontrol ng K2 kung saan napupunta ang calcium sa iyong katawan. Kung walang K2 ang calcium ay napupunta sa iyong mga ugat, hindi sa iyong mga buto o kalamnan. Lumilikha ito ng dobling sakuna, matitigas na ugat at malalambot na kalamnan. Ngunit kapag umiinom ka ng K2, may isang hindi ka pani-paniwalang nangyayari. Ang calcium ay inililipat sa bone at muscle matrix kung saan pinapalakas nito ang parehong istruktura at paggana. Isang kamakailang pag-aaral sa Journal of Human Nutrition and Dietetics ay nagpakita na ang mga senior na nagsuplemento ng K2 sa loob ng 2 linggo ay nakakita ng 50% pagtaas sa mitochondrial efficiency sa loob ng kanilang mga selula ng kalamnan. Ibig sabihin, mas mahusay na nagsunog ng enerhiya ang kanilang mga kalamnan. Mas matagal at nilabanan ang pagkapagod. Isa pang pag-aaral mula sa Research Institute for Tropical Medicine RITEM sa Alabang ay natuklasan na ang suplementasyon ng K2 ay nagpabuti sa lakas ng kalamnan sa binti ng 37% sa mga matatanda na walang pagbabago sa kanilang dieta o aktibidad. Ang pinakanakakagulat na natuklasan sa mga subject na kulang sa katudumoble ang pagkasira ng kalamnan sa magdamag. Ganyan kalakas ang bitaminang ito. Hindi lang ito tungkol sa pagsipsip, ito ay tungkol sa direksyon. Sinasabi ng K2 sa iyong katawan na ideposito ang mga mineral sa tamang lugar at kung wala ito, nawawala sa iyo ang mismong pundasyon ng density at koordinasyon ng kalamnan. Ang pinakamahusay na anyo ay ang MK7 na siyang long-acting na bersyon na nananatili sa iyong daluyan ng dugo hanggang sa 72 oras. Ngunit kailangan itong inumin kasama ng taba upang maabsorb ng maayos. Ang pinaka-epektibong paraan ay uminom ng 1 kapsula na may 1 maliit na kutsara ng coconut oil o peanut butter bago matulog. Iyon ang panahon kung kailan nagsisimula ang mineral redistribution ng iyong katawan. Iyon ang panahon kung kailan muling binubuo ang iyong mga buto at kalamnan. At iyon ang panahon kung kailan gumagana ang K2. Kung nakakaranas ka ng biglaang panghihina ng kalamnan, pamumulikat o mahinang paggaling pagkatapos ng aktibidad, kahit na kumakain ka ng maayos at nag-eehersisyo, maaring lahat ito ay bumabalik sa K2. Karamihan sa mga senior ay hindi lang kulang nito. Hindi pa nila ito naiinom ng tama. Ngunit sa sandaling gawin mo
Ang pagkakaiba ay totoo. Ang iyong mga binti ay mararamdamang mas matatag, ang iyong mga hakbang ay mas malakas, at ang iyong panganib sa pangmatagalang kahinaan ay magsisimulang bumaliktad. Bago tayo magtapos, narito ang 5 mabilis na tip upang matiyak na talagang nakukuha mo ang pinakamarami mula sa mga bitaminang ito. Una, palaging inumin ang mga fat-soluble vitamins tulad ng D3Q at E na may kaunting healthy fat. Ang 1 kutsara ng peanut butter, ilang piraso ng pilinot o 1 piraso ng abukado ay maaaring magpataas ng pagsipsip ng hanggang 70%. Kung walang taba, karamihan sa tableta ay dumadaan lang ng hindi nagagamit. Ikalawa, huwag kailanman inumin ng calcium kasabay ng zinc o magnesium. Ang mga mineral na ito ay nag-uunahan sa pagsipsip. Kung iinumin mo sila ng sabay, kinakansela nila ang isa't isa. Paghiwalayin sila ng hindi bababa sa 1 oras. Ikatlo, piliin ang mga aktibong anyo ng bawat bitamina kung posible. Ibig sabihin, methyl B12 sa halip na cyanocobalamin MK7, sa halip na generic K2 magnesium glycinate, sa halip na oxide. Ang mga anyong ito ay mas mahusay na nasisipsip at talagang umaabot sa iyong mga kalamnan. Ika-4, inumin ang iyong mga bitamina ng palagian. Ang iyong katawan ay gumagana sa mga siklo. Ang pagliban ng ilang araw ay maaaring makagambala sa mga pattern ng pag-aayos na iyon. Bumuo ng 1 gawi bago matulog na hindi mo nililibanan tulad ng pagsisipilyo. Ika-5, manatiling hydrated. Tinutulungan ng tubig na dalhin ang mga bitaminang ito sa iyong sistema at sa iyong mga selula. Inumin ang iyong mga suplemento na may 1 maliit na baso ng tubig, huwag na huwag itong lulunukin ng tuyo. Nakita mo na ang 7 bitamina na maaaring ganap na magbago sa pakiramdam ng iyong katawan tuwing umaga. Hindi 10 taon mula ngayon hindi 10 linggo mula ngayon kundi ngayong gabi. At ang totoo, karamihan sa mga senior ay hindi man lang namamalayan kung gaano kalaki ang pinsalang nagaganap habang sila ay natutulog. Iyon ang panahon kung kailan natutuyo ang mga muscle fiber, bumabagal ang protein synthesis at nangingibabaw ang pamamaga. Ngunit ngayon, alam mo na kung paano ito labanan. Magnesium para buksan ang pag-aayos, B12 para paganahin ang iyong mga nerve, D3 para i-activate ang paglaki, para protektahan ang iyong mga cell, B6 para magtayo gamit ang protina, C para magpagaling gamit ang collagen, at K2 para ilak ang lahat sa lugar. Bawat isa sa mga bitaminang ito ay gumagana ng iba, ngunit lahat sila ay pinakamahusay na gumagana ng magkakasama, at lahat sila ay pinakamahusay na gumagana sa gabi. Hindi lang iyan teorya. Iyan ay siyensya na suportado ng mga klinikal na resulta, tunay na pag-aaral at totoong buhay na pagbabago sa mga senior na tulad mo. 1 mahalagang aral. Ang pinakamahalagang aral na ating matututunan dito ay ang pagiging proaktibo sa ating kalusugan. Huwag na po nating hintayin na maramdaman ang panghihina bago tayo kumilos. Ang pag-aalaga sa ating katawan ngayon, lalo na sa ating mga kalamnan, ay 1 puhunan para sa isang mas malakas, mas malaya, at mas masayang kinabukasan. Maliit na pagbabago ngayong gabi ay maaaring magpabagal sa pagkawala ng kalamnan bukas. Ang inyong partisipasyon. Ngayon kayo naman po ang tatanungin ko. Ano po ang iniinom ninyo bago matulog? Para mapanatili ang inyong lakas, ibahagi po ninyo sa comment section sa ibaba. At kung hindi ka sigurado kung saan magsisimula, simulan mo sa isa na malamang nakulang sa'yo. Kung ang video na ito ay nakatulong sa'yo, pindutin po ang like button para mas maraming senior ang makahanap nito. Huwag din pong kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang mga tip na base sa siyensya upang mapanatiling malakas, matalas at hindi mapipigilan ang inyong katawan. At kung nanonood ka nito para sa isang taong mahalaga, sa'yo, isang magulang, isang partner, isang kaibigan, pakishare po ito sa kanila. Dahil ang kakulangan sa mga bitaminang ito ay hindi lang tungkol sa panghihina. Ito ay tungkol sa kalayaan,
sa pananatiling nakatayo, mobile at malaya. May mga tanong po ba kayo? O nais ibahagi ang inyong mga karanasan? Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood.